Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Mario at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay hindi ko sariling karanasan, kundi karanasan ng aking kumparing albularyo na nagngangalang Sebastian. Taong 1975, naninirahan si Sebastian sa Sitio Arcangela. Ito ay hango sa totoong nangyari sa buhay ni Sebastian. Bata pa lamang si Sebastian ay nakakasama na niya ang kanyang Lolo Melchor sa panggagamot nito. Si Lolo Melchor ay kilalang albularyo sa Sitio Arcangela at malaki ang tiwala sa kanya ng mga residente doon. Si Sebastian ay ang paborito nitong apo, kaya ganoon na lamang ang pagmamahal niya para dito. Isang araw ay kinuwentuhan siya nito ng tungkol sa mga pakikipagsapalaran nito noong kabinataan niya sa pagkuha ng mahiwagang mutya ng latigong balagon sa bahaging bundok Banahaw. Dahil sa kamusmusan ng pag-iisip ay hindi maunawaan ni Sebastian kung anong klaseng bagay ang tinatawag na balagon. Kaya naman ipinaliwanag sa kanya ni Lolo Melchor kung anong bagay yon. Ipinaliwanag nito na ang mutya ng balagon ay isang baging na tila latigo na anyo ng ugat ng puno. Nakaputol na pala siya ng isang depanona at napakaswerte niya sapagkat nakasumpong siya nito. Ang dulong bahagi nito na naging bato sa tulong ng diwatang gumabay sa kanya na nagngangalang Luningning. Kinuha ni Lolo Melchor ang mutyang latigo ng balagon na kulay putik at ibinigay kay Sebastian. Ipinagkaloob niya dito ang mutya ng balagon at sinabing hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Marami pang darating na mga aswang na magkakalat ng lagim sa kanilang lugar, kaya siya ang napili nitong tagapagmana. Pinayuhan siyang gamitin ito sa kabutihan at isaisip lahat ng mga karunungang naikintal nito sa isipan niya at gawing instrumento upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Naging makahulugan ang mga binitawang salita ni Lolo Melchor at hindi inaasahan ni Sebastian ang mga sumunod na nangyari sa kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas at binawian ng buhay si Lolo Melchor at hindi iyon matanggap ni Sebastian, kaya lamang ay napilitan siyang bumalik sa kanyang mga magulang upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bilang ganti sa mga kabutihang nagawa sa kanya ni Lolo Melchor, ay hinakot ni Sebastian lahat ng kasangkapan sa panggagamot ng kanyang abuelo sa kanilang bahay at pinag-aralan niyang mabuti maging mga orasyon, tigalpo at ang pinakaiingatan nitong libreta. Ipinangako ni Sebastian na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maipagpatuloy ang misyon ng kanyang lolo at maipaglaban ang kabutihan laban sa kasamaan. Isang gabi ay binisita siya sa panaginip ng isang marilag na babae. May gininto ang buhok at kulay berdeng mga mata. Nagulat si Sebastian mula sa kanyang panaginip at tinanong niya kung sino ang nagniningning na babae. Kabadong-kabado siya at hindi niya malaman kung anong kailangan sa kanya ng mahiwagang babae. Bahagya itong lumapit sa kanya at hinimas-himas siya sa kanyang buhok saka nagsalita. Nagpakilala ito bilang Luningning, ang gabay na diwata ni Lolo Melchor. Nabanggit ng diwata na si Sebastian ang tagapagmana ng mutya ng latigo ng balagon. Siya na ang magtutuloy ng mga nasimulan ng kanyang lolo. Sinigurado ng diwata na siya ang tutulong sa lahat ng aspeto na gusto niyang malaman sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Pinaalam pa niya na may darating na malaking pagsubok sa kanilang pamilya at sigurado siyang mahihirapang magdesisyon si Sebastian. Pero sinabihan niya itong tibayan ang loob at piliin pa rin na gumawa ng kabutihan upang matalo ang kasamaan. At pagkatapos nitong makipag-usap kay Sebastian ay biglang naglaho ang diwata sa panaginip. Nagising si Sebastian na puno ng pangamba at naguguluhan ang pag-iisip. Lumipas pa ang ilang buwan at dahil sa hirap ng buhay ay nagpasya ang kanyang panganay na kapatid na si Lorena
upang magtrabaho sa malayong lugar na hindi niya masabi kung saang bayan para makahanap ng magandang kapalaran at makakita ng malaking pera na pantulong sa kanilang pamilya. Mahirap man ay tinanggap iyon ng kanilang mga magulang at hinayaang umalis si Lorena. Nagpatuloy naman sa pag-aaral si Sebastian at sa mga bakanting niyang oras ay natutunan niya ng manggamot ng mga may sakit. May mga pagkakataon din na lumalaban siya sa mga napapabalitang aswang na pumapaslang sa sitio Arcangel. Sa tulong ng kaibigang albularyo ni Lolo Melchor na si Mang Dionisio ay natuto at nahasa ang katawan ni Sebastian sa pakikipaglaban. Lumakas din at tumigas ang kanyang pangangatawan paglipas ng panahon. Naging tanyag ang pangalan niya bilang mamumuksa ng mga aswang at magiting na manggagamot. Makalipas ang 5 taon at nasa kabinataang edad na si Sebastian, hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo dulot ng matinding kahirapan. Pero patuloy ang pagtulong niya sa mga tao. Naging isang simple siyang magsasaka at mangangaso na tulad ng kanyang abuelo. Isang araw ay nasurpresa ang kanyang pamilya noong bumalik sa kanilang bahay si Lorena, subalit medyo nagtaka sila sa kabuuan nito. Malaki ang ipinagbago ng kanyang pisikal na kaanyuan. Nagmukha siyang matanda at nawala ang pagiging maamo ng kanyang muka kumpara sa kanyang edad. Marahil ay dala na rin ng masipag o kasipagan sa pagtatrabaho at dami ng problema. Noong dumating si Lorena ay medyo masama na ang kutob ni Sebastian sapagkat hindi mapakali ang latigong balago na sa pinagtataguan niya. Para itong may sariling buhay at kusang gumagalaw kapag may nararamdamang masamang elemento sa paligid. Simula din noong makauwi si Lorena sa probinsya ay hindi siya lumalabas ng bahay tuwing umaga at halos nagkukulong lamang siya sa kwarto. Lumalabas lamang siya ng silid kapag oras na ng pagkain, ngunit talagang kinikilabutan si Sebastian at talagang inoobserbahan niya sa paraan ng pagkain ang kanyang kapatid. Gayon din sa pagpili sa pagluluto ng pagkain, lalo pat karne ang ulam nila. Ayaw ni Lorena ng lutong mga kinakain niyang ulam. Mas gusto pa niyang hilaw ang mga karne. Paliwanag niya na mas ginaganahan siyang kumain kung may naiwang dugo ang mga laman loob. Naisipan ng kanyang mga magulang na ihiwalay ang mga pagkain ni Lorena sa kanilang mga pagkain. Ipinaghahanda siya ng pamilya ng bukod na pagkain. Halos bumaliktad ang sikmura ni Sebastian habang pinapanood kung paano kumain si Lorena. Kung iisipin ay para siyang baboy na talagang hayok na hayok at mukha siyang patay gutom na hindi kumakain ng 1 buwan. Napapansin ni na Sebastian at ng kanyang mga magulang na amos-amusan si Lorena pagkatapos kumain. Nagkakatinginan na lang silang tatlo at hindi na nagawang magsalita. Nagpapatay mali siya sila at nagbubulag-bulagan sa kanilang mga napapansing pagbabago sa kanyang pag-uugali. Kapag sinasaway naman si Lorena ng kanyang mga magulang ay tinitingnan lamang niya ang mga ito ng masama. Kaya naisipan ng kanilang mga magulang na marahil ay sinasaniban siya ng masamang espiritu. Kaso ay hindi ito sumasama sa kanila sa araw ng linggo upang magsimba. Nagdadahilan siya na parating sumasama ang pakiramdam niya at ayaw niyang nagbababad sa liwanag ng araw. Malakas talaga ang hinala ni Sebastian na aswang si Lorena, kaya palihim niya kinausap ang mga magulang na kung maaari niyang gamutin ang kapatid, subalit kinabahan ang mga ito at pinakiusapan na muna siyang obserbahan pa ng ilang araw si Lorena bago gumawa ng hakbang. Kinausap na rin niya ang kaibigang albularyo na si Mang Dionisio at suwestyon nito na gamitan na rin ni Sebastian ng orasyon at mutya ang kanyang kapatid upang hindi na ito makapaminsala ng iba. Base sa mga nalaman ni Mang Dionisio kay Sebastian ay napagtanto niyang posibleng nakokontrol pa ni Lorena ang pagkaaswang.
Pero kung hahayaan at patatagalin lamang siyang pag-aralan ng kanyang pamilya, ay siguradong hindi magtatagal ay makakagawa na ito ng karahasan at pumatay na din siya ng tao. Nagtatalo ang isip at puso ni Sebastian kung anong klaseng desisyon ang pwede niyang gawin para sa kanyang panganay na kapatid. Minsan ay natanong niya si Lorena kung anong nangyari sa kanya sa matagal na panahong nawala siya sa kanilang probinsya, at nagulat siya kasama ang kanyang mga magulang noong malaman nila ang buong katotohanan. Base sa paliwanag ni Lorena ay nagtrabaho siya sa malayong probinsya bilang katulong, subalit hindi siya nagtagal at minamaltrato siya ng kanyang amo. Tumakas siya sa kanyang pinagtatrabahuhan at maswerte siyang nasumpungan ng isang mayamang pamilya sa lugar na yon. Ang mga ito ang kumupkup sa kanya, at nang malaman nila na may pamilya siya sa Sitio Arcangel ay binigyan siya ng perang pamasahe para makauwi. Tinanong pa siya ni Sebastian kung anong pangalan ng mayamang pamilyang kumupkup sa kanya, subalit tikom ang bibig nito at parating binabago ang paksang pinag-uusapan. Naawa siya sa kalagayan ni Lorena at naisipan na rin niyang ipagamot ng kanilang mga magulang sa may doktora. Kaya lang ay para bang nakakaramdam ng panganib si Sebastian at naguguluhan siya sa mga ikinikilos nito. Bigla-bigla na lamang magiging maayos ang pakiramdam nito at pag-uugali na parang walang nangyari. Kaya hindi lumakas ang pagnanais ni Sebastian na gamutin si Lorena. Subalit iniisip ng kanyang mga magulang na marahil ay epekto iyon ng trauma nito sa kung anumang madilim na nangyari sa kanya sa nakaraan. Kaya pilit na lang siyang inintindi ng mga magulang kahit masama na ang mga naiisip dito ni Sebastian. Minsan ay napadaan si Sebastian sa may silid tulugan ni Lorena at napansin niyang nakaawang ang pinto nito. Kaya sumilip siya sa loob at nakita niya na may kinakain itong karne na nakalagay sa isang mangkok. Nadiri siya sapagkat nakakasigurado siya na hilaw at sariwang dugo ang nakapalibot sa karne. Bumalik siya sa kusina at nagtungo sa may lababo upang sumuka. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at umakyat ang kilabot sa kanyang tuktok. Maya-maya ay may narinig siya na isinarado ni Lorena ang pinto ng kanyang silid. Nagtungo si Sebastian sa kanyang kwarto at pabagsak na humiga sa kama. Hindi siya makatulog at pabaling-baling sa higaan. Iniisip niya kung paano ito naging aswang at naging hindi niya alam kung anong totoo sa nangyari dito, kung bakit naging ugaling mabangis na hayop ang kanyang kapatid pagkatapos niyang bumalik sa kanilang bahay. Inisip niyang mabuti at balak niyang panindigan ang gagawin niyang hakbang sa kasunod na araw. Wala na siyang pakialam kung pigilan siya ng mga magulang niya. Nangibabaw ang pag-aalala niya. Kahit na may mali sa mga nangyayari, ay hindi makatarungan ang mga ginagawa ng kanyang kapatid. At kung ipagsasawalang bahala lamang niya iyon, ay siguradong darating ang araw na sila na mismo ang kanilang pamilya niya ang papatayin nito. Pagsapit ng gabi, naiwan sila Lorena sa loob ng kanilang bahay at may importanteng pinuntahan ang kanilang mga magulang at hindi nagsabi kung anong oras uuwi. Napansin ni Sebastian na mukhang takot na takot si Lorena dahil nanginginig ang kanyang buong katawan. Kumapit siya kay Sebastian na para bang nababaliw na palingalinga sa bawat sulok ng kanilang bahay. Nakiusap si Lorena kay Sebastian na huwag siya nitong iwan at pakiramdaman niya na mayroong gustong kumuha sa kanya. Halos magwala si Lorena habang namumutla ang buong katawan, kaya dinala siya ni Sebastian sa kanyang silid tulugan at hiniga sa kama. Pagkatapos ay kinausap niya ito. Sinabi niya sa kapatid na kukuha lamang siya ng tubig para ito ay may masmasan. Naisip niya kumuha ng tubig mula sa pitsela at ipainom kay Lorena ang isang basong tubig upang ito ay may masmasan. Kaya sinikap niyang lumabas ng kwarto, ngunit pinigilan siya nitong umalis at nag-umpisa siyang umiyak.
Pero patuloy pa rin ang pakiusap ni Lorena na huwag siyang iwan ni Sebastian sapagkat merong daw mga nilalang na gustong kumuha sa kanya. Naguguluhan si Sebastian kaya tinanong niya si Lorena kung sino ang mga tinutukoy nito. Tumugon si Lorena habang nakatingala siya sa kisame at tinuturo niya sa itaas na bahagi ng bahay saka nagwika. Sinabi niya ng mga nilalang iyon na nagtataglay ng mga matutulis na pangil, mahabang kuko at malalaking pakpak. Anumang oras ay pwede siyang dagitin at dalhin sa isang madilim na malahing lugar. Kaya nagmakaawa siya kay Sebastian na huwag siyang iwanang mag-isa. Pinagpapawisan ng malamig si Sebastian at parang tumigil ang oras ng mga sandaling yon. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ni Lorena pero talagang nangilabot siya sa kanyang mga narinig. Tinanong niya ang kanyang sarili na kung posible ba ang mga mayamang pamilya ang pamilyang tinutukoy ni Lorena na may mga matutulis na pangil. Kaya nabuo sa isip ni Sebastian na maaaring aswang ang pamilyang kumupok kay Lorena. Naniga si Sebastian mula sa kanyang kinatatayuan nang biglang sumarado ang pinto ng pagkalakas-lakas. Paglingon niya ay nasindak siya kay Lorena dahil biglang gumaralgal ang boses nito at tinubuan siya ng mahabang mga pangil. Dumami at lumago ang mga balahibo sa buong katawan. Kumapal at bumuhaghag ang kanyang buhok at tumalim ang mga tingin sa kanya. Dumilim ang ekspresyon ng mukha habang pabulong na sinasambit ang bawat pagbabanta. Sinabi nitong papatayin niya si Sebastian. Sa pagkakataong yun ay tumayo si Lorena pero mabilis na nakuha ni Sebastian sa kanyang taguan ang mutya ng latigo ng balabon. Pinagmasdan niyang mabuti si Lorena at naisip niyang hindi na ito ang kanyang kapatid kung hindi isang malupit na aswang na walang awang pumapatay ng mga tao. Nahawakan siya nito sa kaliwang kamay kaya ginamit niya ang kanang kamay upang hampasin gamit ang mutya ng latigo ng balagon. Umungol ang aswang at nakabitaw sa pagkakahawak sa kanyang kamay. Nagmamadali siyang lumabas ng silid tulugan at paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita niya si Lorena na tumatakbo habang winawasiwas ang malalaki at mahahaba niyang kuko. Kumaripas ng takbo si Sebastian patungo sa may pinto at eksaktong pagbukas niya ay lumitaw ang kanyang mga magulang. Nakita nila si Lorena na nag-anyong aswang. Kamuntik na nitong masakal si Sebastian, mabuti na lamang at kaagad siyang nakailag. Pinaghampas niya ito ng mutya ng latigo ng balagon. Pagkatapos ay itinulak ng pagkalakas-lakas hanggang sa mapatama sa isang mahabang kahoy na lamesa. Nakapasok sa loob ng bahay ang kanilang mga magulang at tumulong ang ama ni Sebastian upang malabanan si Lorena. May dala siyang itak at panali noong mga panahong yon. Umusal ng orasyon si Sebastian habang patuloy na hinahagupit si Lorena ng mutya ng latigo ng balagon. Umaangil ito na parabang nahihirapan at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Sa pagkakataong yon ay lumapit ang mag-ama at pinakinggang mabuti ang dibdib ni Lorena. Humihinga pa si Lorena kaya gumaan ang pakiramdam ni Sebastian at ang kanyang mga magulang. Pinagtulungan nila itong buhatin at ihiga sa isang mahabang kahoy na upuan. Pagkatapos ay iginapos ang mga kamay at paa. Kasunod nun ay kinuha ni Sebastian ang mga kasangkapan niya sa panggagamot ng mga taong nayanggaw ng aswang. May inusal siyang dasal at pinahira ng espesyal na langis na may babad na ugat si Lorena. Kinausap niya sa kawalan si Liwaya. Nakiusap siya dito na bigyan ng lakas ang kanyang kapatid at ibalik sa pagiging ordinaryong tao at mapaglabanan ang pagiging aswang. Binuksan ni Sebastian ang damit ni Lorena at pinahiran niya ng langis ang tiyan nito. At pagkatapos ay diniinan ang pagkakahawak hanggang sa magdilat ng mga mata si Lorena at manlisik ang kanyang mga namumulang mga mata. Nagwala siya at nagpipilit na makawala sa mga panali sa kanyang mga kamay at paa. Subalit napakahigpit ng pagkakabigkis ng mga panali. Sumigaw siya na parabang napapaso ang buong katawan. Inutusan ni Sebastian ang kanyang ina
na kumuha ng itlog ng manok. Gayon din ang palanggana. Tumalima ito at nagmamadaling nagtungo sa may kusina. Halos mapaluwa si Sebastian habang pinagmamasdan ang kahabag-habag na sinapit ng kanyang kapatid na pinaglalabanan pa rin ang pagiging aswang. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ang ina na may dalang itlog pati palanggana. Inilagay sa sahig ang palanggana habang ang itlog naman ay ibinigay kay Sebastian. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina kung para saan ang mga to. Basta na lamang ito tumabi sa kanyang asawa at pinanood ang panggagamot ng kanilang anak. Iminasahi ni Sebastian ang itlog sa may bandang sikmura ni Lorena at pagkatapos ng ilang sandali ay ito ay napangiwi at bumaliktad ang sikmura. Isinahod ni Sebastian ang palanggana sa bibig nito at naglabas ng mabaho at maitim at malapot na likido si Lorena. Napakatagal nitong sumuka at nanumbalik ang dati nitong anyo bilang ordinaryong tao. Noong makatapos ito sa pagsuka ay tinanggal ni Sebastian ang pagkakatali sa mga kamay at paa nito. Niyakap ng kanilang mga magulang si Lorena kahit namumutla at ito ay nangihina mula sa kanyang kinahihigaan. Inalalayan siya ng kanyang mga magulang na makaupo at mahinang boses ay nagpasalamat siya kay Sebastian. Ngumiti si Sebastian habang hawak ang palanggana na puno ng nakakasulasok na amoy. Tinanong ng kanyang ama kung anong klaseng bagay ang nasa loob nun at tumugon si Sebastian. Ipinagtapat niyang mutya ng aswang ang inilabas ni Lorena. Maaaring pinapakain siya ng mga pagkaing nalalawayan ng mga aswang, kaya ito ay nahawa. Binalingan niya ng tingin si Lorena at nagtanong si Sebastian. Pinaamin niya ang kapatid ukol sa totoong nangyari sa buhay nito at kung ang mayamang pamilya ba ang may kagagawan kung bakit siya naging aswang. Kahit nangihina ay tumango si Lorena bilang pagsang-ayon. Nagpaliwanag siya at sinabing noong una ay wala siyang kaalam-alam sa mga hinahalo nila sa mga kinakain niya. Hindi nagtagal ay nakakaranas siya ng kakaibang gutom at paghangad ng karne ng hayop. Kung ano-anong halusinasyon ang nakikita at naririnig niya na para bang inuutusan siya kumain ng karne. Lahat ng mga bagay na kanyang nakikita ay nagmimistulang pagkain sa mga paningin niya. Noong bumalik siya sa kanilang bahay ay kamuntik na rin niyang patayin ang kanyang pamilya dahil talagang takam na takam siya sa mga ito. Subalit hindi niya iyon magawa lalo na kay Sebastian dulot ng agimat na nagpoprotekta dito at siguradong papatay sa kanya. Napatunayan ni Sebastian na base sa mga inilahad ni Lorena na totoong pamilya ng aswang ang kumkup dito. Hindi nagtagal at lumabas siya patungo sa likod bahay. Naghukay si Sebastian at doon ibinaon ang mutya ng aswang. Pagkatapos ay tinabunan niya ng abo upang tuluyang mawala ng bisa ng kapangyarihan nito. Saka siya bumalik sa loob ng kanilang bahay. Simula noon ay hindi na lumayo si Lorena sa kanilang pamilya. Naghanap siya ng trabaho at nakuha siyang trabahador sa isang malaking tindahan sa bayan. Doon na siya nagtatrabaho at kahit papaano ay kumita din siya ng pera na pantulong sa kanyang pamilya. Samantala nagpatuloy pa rin sa panggagamot si Sebastian pero makalipas sa isang taon ay nagtungo siya sa isang malayong kagubatan sa bahaging Sitio Arcangel para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Dinalaw siyang muli sa panaginip ng diwata at sinabihan siyang magtungo sa isang kagubatan sa kasunod niyang misyon. Hindi niya alam kung anong klaseng misyon at pagsubok ang kanyang kakaharapin. Subalit tinanggap niya ang hamon at nanggawa siya ng kanyang sariling kubo sa lugar na yon. Sa ilang araw na pananatili nito sa kubo ay nakasanayan niya nang makarinig ng mga kaluskos at huni ng mga hayop sa paligid. Gayon din ang lagaslas ng tubig, talon at mga sapa. Isang hapon, naglakad siya sa may tabing ilog upang magtungo sa kakahuyan upang kumuha ng mga kahoy na panggatong. Nagmamadali siyang lumakad at paglagpas niya sa tabing ilog ay kusang gumalaw ang kanyang mutyang latigo ng balagon. At may natanaw siyang isang lalaki sa di kalayuan.
Masama ang tingin nito sa kanya at pakiramdam niya ay hindi ito pangkaraniwang tao. Kaya naisipan niyang lapitan subalit bigla itong naalarma at kumaripas ng takbo. Tumalon ito sa bahagi mapuno at hindi niya na nakita. Hindi na iyon binigyan pansin ni Sebastian at nagpatuloy na siya sa paglalakad upang makarating sa may kakahuyan. Nangolekta siya ng mga kahoy na panggatong para sa kanyang pagluluto at bago lumubog ang araw ay nakabalik na siya sa kanyang kubo. Nagpaningas na siya ng apoy at naghintay ng kaunting sandali para makapagluto ng makakain sa kanyang hapunan. Marunong naman siyang mamuhay sa gubat sapagkat noong bata pa siya ay madalas siyang maisama ng kanyang abuelo sa pangangahoy at meron din itong bahay sa kakahuyan kung saan kakaunti ang mga kabahayan. Tinuruan din siya nitong manghuli ng mga mabangis na hayop kung sakaling may pagkakataong nauubusan siya ng pagkain. Kaya talagang malaki ang pasasalamat niya sa kanyang abuelo na nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi tinuturo sa paaralan. Makalipas ang ilang minuto ay nakapagsaing na si Sebastian. Ginisang talbos ng kamuting kahoy ang kanyang inulam. Matapos niyang kumain ay iniligpit na niya ang kanyang pinagkainan at dahil wala naman siyang ibang mapaglibangan sapagkat walang kuryente sa kubo ay namahinga na siya sa kawayang kama na ginawa niya habang nakapatong sa lamesa ang ilawang gasera. Nagmumuni-muni siya at nagpapaantok nang bigla siyang makarinig ng mga malalakas na putok ng barila at sa palagay niya ay malapit lamang sa kubo niya. Sumilip siya sa may bahaging bintana at narinig niyang may mga sigaw at humihingi ng tulong. Dali-dali niyang kinuha ang ilawang gasera, sinukbit ang sundang at kinuha ang mutya ng latigo ng balagon. Walang buwan ng gabing yon kaya medyo madilim sa paligid. Iginala niya ang kanyang paningin habang itinatanglaw sa daan ang ilawang gasera. Nagulat siya nang biglang gumalaw ang mutya ng latigo ng balagon. Naisip niya na may aswang sa paligid kaya pinatalas niya ang kanyang mga mata at pandama sa dilim. Walang ano-ano ay may natanaw siyang tumakbong dalawang bulto at papalapit ito sa kanyang direksyon. Itinapat niya ang gasera at nakita niyang dalawang tao ang tumatakbo. Isang ginoo na mukhang nasa 40 anyos at isang binatilyo na mukhang nasa 16 na taong gulang. Humahangos ang dalawa habang ang ginoo ay makiilang beses na ikinasa ang rifle nitong bitbit at tila namumutla sa takot na palingalinga sa paligid. Paglapit ng lalaki kay Sebastian ay nagpakilala ito bilang si Ginoong Donato at ang kanyang anak naman ay si Yuri. Napilitan na rin magpakilala itong si Sebastian sa mag-ama. Maya-maya ay nagsalita si Ginoong Donato. Nanghihingi siya ng tulong kay Sebastian sapagkat hinahabol sila ng aswang. Nangangahoy lamang sila sa gubat pagkatapos ay sinundan na sila nito. Hindi na nakapagdetalye ng impormasyon si Ginoong Donato sapagkat biglang bumulaga sa kanilang harapan ang isang marungis at nakakatakot na aswang na may mahabang dila at ang mabuhok na katawan. Lumapit si Sebastian sa mag-ama at ibinigay niya ang ilawang gasera kay Yuri. At saka sinabing tumabi na muna at siya na ang bahalang makipaglaban sa nilalang. Ang aswang na iyon ay ang lalaki na nakita niya pagkalagpas sa may tabing ilog at may plano pala siyang paslangin ang mag-ama. Sinunggaban siya ng aswang at pagkatapos ay iwinasiwas ang mahaba niyang mga kuko pero simbilis ng hangin na nakailag si Sebastian. Umatake siya at hinampas ang aswang gamit ang mutya ng latigo ng balagon. Umabot sa balikat iyon ng aswang at umangil ito ng pagkalakas-lakas noong tinamaan ng mutya. Umikot ang aswang subalit nahiwa siya sa likod ni Sebastian gamit ang itak. Balagpasan ang tumakas ng aswang sapagkat alam niyang wala siyang laban sa mga sandata ng kalaban pero hindi siya hinayaang makatakas ni Sebastian. Sinaksak siya nito sa dibdib at pinaghampas sa muka ng mutya ng balagon. Napaluhod sa lupa ang nilalang at bago ito malagutan ng hininga ay buong lakas pa itong sinaksak sa dibdib ni Sebastian. Ibinaon niya ang talim ng itak kaya tuluyang nalagutan ng hininga ang naturang aswang. Humanduse sa lupa ang bangkay at binunot ni Sebastian ang itak
kung saan sumirit ang napakaraming dugo. Nagpatulong siya kay Ginoong Donato upang mabuhat ang aswang at madala nila sa bahaging maraming punong kahoy at masunog ang bangkay nito. Matapos nun ay inanyayahan niyang pumasok sa loob ng kubo ang mag-ama at doon na muna magpahinga sa magdamag. Sa mga kasunod na araw ay umalis na ang mag-ama upang umuwi sa kanilang tahanan. Ganoon na lang ang pasasalamat nila kay Sebastian at nangako na muling magbabalik upang makatulong dito sa pagkakaligtas ng kanilang mga buhay. Positibo naman si Sebastian na makikita-kita silang muli balang araw at magiging magkakaibigan. Iyon ang isa sa mga hindi makakalimutang bahagi ng kabinataan ni Sebastian. Marami siyang nakilalang mga taong nakapagbigay sa kanya ng inspirasyon na mas lalong tumibay sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Nagpatuloy pa rin siya sa panggagamot at bumalik mismo sa kanyang pamamahay. Napakalaking bagay kay Sebastian na pinagkakatiwalaan siya ng mga residente sa Sitio Arcangel, kung kaya't tuloy-tuloy ang pagsiservisyo niya para mapagaling ang mga may sakit at makikipagkumbati na rin sa mga aswang na pumupunta sa sitio. Tinuruan din niya ang ibang kabataan, gayon din si Yuri na kanyang naging kaibigan, na makipagkumbate upang maprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa mga masasamang tao. Hindi nagtagal at nakapag-ipon ng pera si Sebastian. Naipagawa niya at napalaki ang bahay ng kanyang mga magulang. Nakakilala na rin na mapapangasawa ang kanyang panganay na kapatid at pumukod na rin ito ng bahay. Hindi nagtagal ay nakakilala ng mamahalin si Sebastian na kanyang siguradong mapapakasalan. Isang araw bago sumapit ang kasal ay napanaginipan niya si Lolo Melchor at tuwang-tuwa ito sa mga magagandang nangyari sa kanyang buhay. Pinayuhan siya nito na ipagpatuloy ang pagtulong sa kapwa at pakaingatan ang mutya ng latigo. Tumalima si Sebastian at alam niyang darating ang panahon na ipapamana niya sa kanyang magiging mga anak ang mutya ng latigo ng Balagon at ipagpapatuloy nila ang kanyang ligasiya bilang mamumuksa ng aswang. Makalipas lamang ang 3 buwan matapos ang kasal ay nabuntis niya ang kanyang asawa at hindi nagtagal ay nabiyayaan sila ng 2 anak. Naging mapayapa at masaya ang pamumuhay ni Sebastian, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagiging albularyo. Dito na po natatapos ang kwento ni Sebastian at sana ay marami kayong napulot na aral ukol sa kanyang karanasan sa pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti at higit sa lahat sa pagtatanga ng mutya ng latigo ng Balagon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and more power sa inyong YouTube channel. Hanggang sa muli.